Amen. Glory to God. Napagpalang umaga po sa bawat isa. Sunday Divine Service. Tunay nga na nagagalak ang Panginoon na muli na naman po tayong magkakasama-sama upang pag-aralan ang kanyang mga salita. Sige po, tayo po ay tumayo para sa ating short prayer. Thank you, Lord. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it, O Lord God. Panginoon, tunay nga i-bless mo ang bawat iyong mga anak, even Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita sa umagang ito, sa oras ito, O Lord God, divine impartation will flow sa bawat isa na mag-transform po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father, for your cross, O Lord God. Thank you, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O Lord God, in the name of Jesus. Amen. So, ang ating pong topic is a topical sermon. The significance of a Christmas day. So, alam ko po na ang bawat isa ay excited na nalalapit na naman ang December 25. Nararamdaman na po natin ang Kapaskuhan. But ano nga po ba ang significance ng Christmas na ating pong isineselebrate every 25th of December. Amen. So sa ating po mag-aaralan sa umagang ito, prepare our body, our mind, and our soul. Prepare po natin ang ating mga tainga sa pakikinig ng kanyang mabuting balita. Ang ating pong topic is the significance of a Christmas day. Ang ating pong text sa umagang ito ay alam ko po na ito ay sa ulong na po. Ang John 3:16. Sabi niya nga po, for God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Christmas is a time to celebrate the entrance of a God's Son of His world. Christmas Day is celebrated by a lot of people around the world. Hindi lang po sa Israel, hindi lang po sa Pilipinas. Many of people celebrated as a Christmas Day. The true meaning of Christmas is rooted in the birth of Jesus Christ and the message of love, hope, and joy that brought to the world. It's a time to remember and celebrate the God's love of humanity, the gift of His only Son, and the promise of eternal life through Jesus' sacrifice of the cross. This is the true meaning of this season. Jesus Christ sa cross ng Calvary. So sa umagang ito po, makikita po natin, we have 3 points that we can highlight the significance of Christmas and what it teaches about God's love, our purpose, and the promise of salvation. Number 1, na makikita po natin dito, the gift of love na nabasa po natin sa ating passage, sa ating pong main text, ang John 3:16. He sent His only Son to the earth, not just to be grown, but to live, suffer, and to die for our sin. For God so loved the world is emphasized, the universal scope of God's love. Kahit sino pa po tayo, kahit saan po tayo naroroon, indeed, God is so good to us. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa na bugtong na anak Jesus. Una tayong minahal ng ating Panginoon. The praise that He gave His only Son highlights the costly nature's God's love, as Jesus willingly to lay down His life for the salvation of humanity. The praise, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. The condition for receiving this gift of salvation, which is faith, is Jesus Christ. Sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
So ipinapahayag po ng talatang ito ang puso at layunin po ng ating Diyos para sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin na nagpapalawak upang masakop ang lahat ng tao. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa krus bilang isang hain sa kasalanan at pagbabayad sala na nagmumula sa pusong nagmamahal sa ating Diyos. Hindi isang bagay na ipinilit sa Kanya, amen, hindi isang bagay, kundi ibinigay para sa atin. Ang manalig in the Greek words is theo, ay kinakapalooban ng tatlong pangunahing elements. Una, isang tiyak na paniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ang tanging tagapagligtas ng buong sanlibutan para sa napapahamak na sangkatauhan. Ikalawa, may pagsuko sa pakikipagsamahan at pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So glory to God. Ang ibig sabihin po ng ang mapahamak ay malimit na nakakalimutang salita. Amen. Na makababasa po natin yan sa John 3 verse 16. Nagawin lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya. Amen. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Kaya thank you sa ating Panginoon na mayroon tayong buhay na walang hanggan, na ang lumalapit sa Kanya ay hindi mapapahamak kailanman. Ang ikalawa po natin makikita dito na ating pong maha-highlight sa significance of Christmas, a call to humility. Humility. Makababasa po natin sa Philippians 2 verse 7. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Indeed, uulitin ko po, brothers and sisters, indeed, God is so good to us, na hinubad niya ang lahat ng katangian niya ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay bilang isang alipin. Brothers and sisters, napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Isipin po natin ang kahalagahan ng pagkapako niya sa cross ng Kalbaryo. The best Passover lamb na ibinigay para sa atin. The free gift of salvation na ibinigay para sa atin. Mga kapatid, brothers and sisters, ano pa ang mahihiling natin na hindi kayang ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus? The banner of Jesus' birth is a profound lesson of humility. He entered the world not just a king in a place, but as humble child in a manger. Glory to God. Pagpapakumbaba, amen. Nagpakaalipin siya. I pray na ang bawat isa magkaroon ng kababaang loob. Sabi nga, diba, sa kanyang salita, magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at kayo'y kanyang itataas. Number 2, the key that we can highlight the significance of Christmas Day. A call to humility in Philippians 2 verse 7. And number 3 na makikita po natin dito, the promise of hope. Hope, pag-asa. Sabi niya sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ipinanganak ang isang sanggol. So ito po ay inihula nito ang kapanganakan ng Mesiyas na ating pong Panginoong Jesucristo. Ang kapanganakan niya ay magaganap sa isang tiyak na panahon at dako ng kasaysayan, at ang Mesiyas na anak na ito ay isisilang sa isang kakaiba at kahangahangang
itinala ni Isaias na mayroon pong 4 na pangalan na naglalarawan ng kanyang tungkuling bilang isang Mesiyas. Una, kahangahangang tagapagpayo, mapaghimala. Amen. So, ang salita po mapaghimala is apele, ay isang Diyos lamang ang ginagamit at hindi tao sa gawaing tao. So, ipinakikita niya ang kanyang katauhan sa pamamagitan ang kanyang mga gawa at himala. Ang ikalawa po, ang kahangahangang, ang ikalawa po ay ang makapangyarihang Diyos. Sa Mesiyas, ang buong kalikasan ng Diyos ay maihahayag sa anyong tao. Walang hanggang Ama, hindi lamang siya pumarito upang ihayag ang Amang nasa langit, ngunit siya mismo ang gagawa para sa kanyang bayan magpakilanman bilang isang bahaging Ama na nagmamahal, nag-iingat, nakakalob ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang ikaapat po na makikita po natin, prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang pamumuno ay nagdudulot ng kapayapaan ng Diyos para sa katauhan sa pamamagitan ng paglaya mula sa kasalanan, amen, at sa kamatayan, amen. So ito po yung makikita po natin na 3 significance highlights. 3 key points that highlights of a Christmas day. 1, the gift of love, a call to humility, the promise of hope. May pray po na may natututunan po tayo. Ano po? At dadako po tayo sa ating conclusion. As we celebrate po as a Christmas day, let us remember the profound truths behind these joyous occasions. It's not merely a time for festivities, but a reminder of God's incredible love, the call to live you humbly, and the hope that Jesus brings into our life. And may this Christmas inspires us to embrace this lesson and share the message of love and hope with others. Share the gospel. Jesus is the season of Jesus is the reason of this season. Sa lahat po ng ating nabasa na tricky that we can highlight yung kanyang love, yung kanyang humility, yung kanyang hope na ibinigay para sa atin. Sa pag-celebrate po natin, may help po natin kung ano po ba talaga ang ipinagdiriwang natin sa Kapaskuhang ito. The best Passover lamb. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahan na bugtong na anak na si Jesus, that we can share to others the joyous occasion on this reason is Jesus. Kaya po I pray na sa bawat isa po ay mayroon po tayong natutunan at maihag po ang salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin, families, loved ones, in this Christmas. Tayo po ay magmahalan. Huwag po natin kalimutan ang pagkapako ng krus sa cross ng Calvary. Amen. Hinubad niya ang lahat para sa atin, nagpakaalipin siya para sa atin, at magkaroon tayo lagi ng kababaang loob. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Thank you, Abba Father, sa natapos Panginoon ng iyong words, O Lord God. Patuloy ng Ama na i-bless mo ang iyong mga anak sa mga oras na ito, Lord God. Nalalabis kami, O Lord God, ng punong-puno ng pagmamahal, pagpapala, Lord God, na nagmula sa iyong kariyan. Cover us, O Lord God, ng makapangyarihan at banal mong dugo. You are the reason of this season, O Jesus, O Lord God. Thank you for the cross. Thank you for the free gift of salvation na ibinigay mo sa bawat isa po sa amin. We pray for the salvation, all the nations, O Lord Father God. Maraming salamat, O Lord God. We give you back honor, thanksgiving, highest praise and adoration, O Lord God. There is none like you, Abba Father.
Yes, O Lord God, we magnify your name, we adore your name, O Lord God. Receive all our prayers, O Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.